matindi na talaga yung korupsyon na nangyayari. Matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng korupsyon. So, tatahimik na ba tayo? Pasalamat pa rin tayo sa kanila. Ang inanakaw nila sa atin, 1,000,000, pataas bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. When in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan, yung taxpayers' money. Sir, merong pahayag din po si Baguio City Representative Mark Go na pinupolitika nyo raw itong aid distribution po matapos po ninyong ibulgar itong 7-7 scheme at itong panibago na naman na 30-30-30 na scheme po. Kayo po daw ang namumulitika dito sa programa ng gobyerno. Ulitin ko, Admar, may nagsisinungaling dito. Totally nagsisinungaling dito. Pero sigurado akong hindi ako. Kasi isa rin sa naging vocal din dito na isinapubliko rin nung naitanong ko si itong Duterte Youth Party List, no? At kinumpirma nga niya na minsan na rin siyang inoferan nitong nabanggit po ninyo na 777. Isa lang siya sa vocal at nabanggit nyo nga po may mga kongresista din na lumapit sa inyo pero hindi lang talaga naglakas loob na banggitin na ito kasi alam nyo na sa panahon ngayon merong mga nagigipit. Sa tingin nyo po, ano po ang dapat tandaan dito ng publiko po, Mayor, dito sa Garapalan na parang sa kanila yung pera at nabanggit mo nga yata sa isang panayam, pag naubos na yung kanilang budget sa mga nabanggit na ayuda, pwede pa silang mag-reload. Parang bala lang, mag-reload ulit para magkaroon ulit sila ng bigayan po ng ayuda, Mayor. Well, alam mo, hindi na natin mapigilan yan. Hindi na natin mapigilan. Magbibigay sila sa talaga magbibigay na ayuda. Ang taong bayan siguro wag na lang magpasalamat. Ang taong bayan na lang magpasalamat. Pera naman namin yan eh. Palalabasin nyo may utang na loob kami sa inyo. Hindi. Karapatan nyo yan. Trabaho nyo yan na siguraduhin na maging maayos yung aming buhay. Ganun dapat ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag tayong tumanaw ng utang loob dahil niluluto lang tayo sa sarili ng nating mantika. Pangalawa, alam mo, Jay, Edmar, yung ipinapamigay pa nilang pera sa atin, hindi pa yan yung mga ninakaw nila sa porsyento. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila being the contractor at supplier. Iba pa yun. Intact pa yung pera na yun. Buong-buo pa yun, pera nila na ninakaw. Hindi katulad noon, na kung ano ninakaw nila, pagdating na eleksyon, gagastusin nila. Ito, ngayon, hindi, intact yan. Ang pinapamigay nila sa atin ngayon, ito yung mga ayuda pa lang, na nakuha pa lang nila, na natanggap pa lang nila galing sa Office of the Speaker. Yan pa lang yon. So, kita mo, matindi na talaga yung korupsyon na nangyayari. Matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng korupsyon. So, tatahimik na ba tayo? Pasalamat pa rin tayo sa kanila. Ang inanakaw nila sa atin, 1,000,000, pataas bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. When in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan, yung taxpayers' money. Opo, Mayor. Huli na lang, Mayor, no? Dahil speaking of pera ng bayan, merong bagong revelasyon din tungkol doon sa blankong items o mano sa BICAM report ng 2025 national budget. Kayo ho ba, Mayor, naniniwala dito? At ano ho bang masasabi ninyo? Ako natataransan ako. Nagugulat ako na ganyan nakatindi yung kanilang yung lakas ng loob na gawin yan. Totoo nga naman, wala talagang blanco doon sa GAA 2025. Kasi yung pirma ni Presidente, talagang walang blanco na doon. Naayos na yun eh. Pero ang dapat patunan ng pansin, yung BICAM report, which was the basis of the GAA na pinirmahan ni Presidente. Diba? Bakit? Why is it na blanco yun? Yan siguro ang itatanong natin. Why is it na pumirma kayo na alam nyo na blanco? Merong arrangement siguro nangyari. Hindi ko alam. I do not like to speculate. Pero siguro baka meron lang arrangement na nangyari. Okay? Kaya they were just so complacent. They were just so confident na hindi mapapansin. Alam mo po, lagi-lagi mong ginagawa. Lagi-lagi mong ginagawa yung katiwalian. You feel so confident na akala mo, okay lang. Tahimik ang bayan.
gawin na lang natin to, hindi na mapapansin to. Basta importante, abutan na lang natin sila ng pera, tatahimik na yung mga yan. Pera-pera lang naman yung taong bayan na yan. Ganun ang pag-iisip nila. Napansin ngayon. Ulitin ko, totoo nga na wala talagang blanco yung pinirma ni Presidente. Pero why is it na pumirma sila sa resulta ng BICAM report na blanco? Na ipinapakita. Ako naman nakikita ko yung pinapakita sa akin. Hindi na maglalakas na loob itong mga nagpapakita nito. No, yung mga dating mga sila Congressman Ongab, si President Duterte, sila yung iba pang mga nag-examine nun. Pati nga yung mga kakilala kong lawyers nung nakita nila, sabi nila, there's an anomaly here. Why sign? No less than Senator Amy Marcos re-echoed yung kanyang concern noong December pa nga. Sabi niya, bakit ko pipirman? Blanco. May mga blanco. So ano ibig sabihin niya? Diba? Malamang, highly potential, highly probable na totoo nga. So, anong nangyari? Ano ba mga arrangements dito? Po. So ibig sabihin nito, Mayor, hindi nagsisinungaling ang dating Pangulong Duterte dito sa hindi fake news itong na-discover nilang mga blank items diyan po sa BICAM report. Yung reference kasi ni President Duterte, yung BICAM report. So kung yung reference diyan, meron talaga siyang original na copy o kaya siya may kopya nun at very reliable din naman yung kanyang mga sources dahil nga dating ang mga nasa appropriations alam niya kung ano sinasabi niya. Hindi naman basta magsasalita yan si President Duterte nang wala siyang katibayan, di ba? In the same manner na si President Marcos nagsasabi rin ng totoo na wala talaga yung GAA, na blanco yung GAA kasi yun ang tinirmahan niya Nalagyan na yon. Kumbaga, mga buo na yon. No? Pero siguro, ang pagtunan natin ng pansin, pag-usapan natin yung BICAM report. Ano ba talaga ang totoo doon sa BICAM report? Kung sinasabi ng ibang mga mambabatas na walang blanco ipakita nyo na walang blanco talaga yung BICAM report. Doon tayo sa BICAM report. Huwag natin tingnan yun sa GAA. Po. So totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noon, kung maalala po ninyo, na may 2 tao lang sa Pilipinas ang nagde-decide sa pondo ng bayan. Alam mo, I'm inclined to support that Kasi based sa mga narinig ko, binanggit sa akin, talagang ganun nga yung nangyayari. Na may truth no sinasabi ni Vice President Sara. So, mananahimik na lang ba tayo? Tatahimik na lang ba tayo na alam na natin na something is wrong with the way they are doing things? They're managing our finances. Tatahimik na lang ba tayo? Alright. Mayor, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat, Jay. Maraming salamat, Admar.